sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa aking igawan, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, umanang iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sinong nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, tayo pa din po ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma at patuloy po tayong pinapaalalahanan na mayroong Diyos na tunay na nagpapatawad sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. At marahil panawagan sa atin ngayong panahon ng Kwaresma ay ang paghingi natin ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Kaya nga magandang tanungin ang ating mga sarili sa mga oras na ito, nakapagkumpisal na po ba tayo? Nakahingi na po ba tayo ng kapatawaran sa Diyos? Nakahingi na po ba tayo ng kapatawaran
sa mga taong nasaktan natin? At higit sa lahat, tayo po ba ay nakapagpatawad na sa mga taong nakasakit sa atin? Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan po natin ng isang lalaking may sakit. Mahigit 38 taon na po siyang nasa loob ng templo kung saan nandoon ang ilog ng Bethesda. Naniniwala po ang mga tao na oras na gumalaw ang tubig mula sa ilog na ito, ang unang makasumpong ay gagaling. 38 taon na naghihintay ang lalaking ito, ngunit hindi man siya nakakaranas ng kagalingan, hindi siya nakakaranas ng kaginhawaan. Bakit po kaya? Sabi po dun sa Ebanghelyo, dahil oras na gumalaw ang tubig, ang mga tao'y nag-uunahan at wala man taong umalalay sa kanya upang makapunta doon sa tubig. Sa madaling salita, yung mga tao sa paligid ng taong may sakit na ito, makasarili. Marahil yung mga tao sa paligid ng taong may sakit na ito, inuuna yung kanilang sariling kapakanan. At siguro mga kapatid, magandang mapagnilayan po yan sa araw na ito, na merong mga pagkakataon na nagiging wala tayong kapakialam sa mga taong nangangailangan sa ating paligid. Mas madalas nating unahin ang ating sariling kapakanan, mas madalas nating unahin yung ating sariling kagustuhan, pero minsan nakakalimutan natin na may tungkulin tayong maging kapwa para sa iba. May tungkulin tayo upang ang iba ay matulungan natin. May tungkulin tayo na magpakabuti tayo para sa iba. Ang panahon ng Kwaresma ay hindi lamang panahon upang usigin at tingnan ang ating mga sarili. Ngunit panahon din, ngayong panahon ng Kwaresma, upang tayo ay matutong makipagkapwa-tao. Panahon din po ng Kwaresma na tayo ay matuto na tumulong sa pangangailangan ng ibang tao. Baka hindi natin napapansin, marami na palang tao sa paligid natin ang tunay na nangangailangan ng kalinga. Marami na pala sa paligid natin ang mga taong nangangailangan ng pagmamahal. Marami na pala sa paligid natin ang taong nangangailangan ng ating gabay. Kaya sa araw na ito mga kapatid, minumulat tayo ng ating ebanghelyo na kung saan tinatawagan tayong maging tunay na kapatid sa ating kapwa. Tinatawagan tayo na hindi lamang tingnan yung sariling pangangailangan, bagkus maging daan din ang buhay natin upang ang ibang tao ay makasumpong ng kaginhawaan at kalinga mula sa Diyos. Kaya sa araw na ito mga kapatid, hamon po yan para sa atin ha. Maging mulat nawa tayo na meron tayong tungkuling maging kapwa para sa iba. At sa ating pagiging kapwa, magiging daan tayo upang ang ibang taong nangangailangan ay makasumpong ng kalinga, pagmamahal at kagalingan. Pangalawang bagay mga kapatid, kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, ito po ay taong may sakit. Kwento ng isang taong may sakit na pinagaling ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, nung panahon ni Jesus, ang tingin sa mga taong may sakit ay makasalanan. Ang tingin nila kaya ka nagkasakit ng maluba kasi makasalanan ka. Kaya nga kung mapapansin po natin doon sa ating ebanghelyo, hindi lang sinabi ng Panginoon na siya ay magaling na. Bagkus kasama sa pagpapagaling lagi ng Panginoon, yung kanyang likas ng pagpapatawad para sa mga taong nangangailangan ng kanyang pagpapatawad.
At ano pong pinapaintindi doon sa atin mga kapatid? Ang kagalingan na ipinagkakaloob ng Diyos ay hindi lamang kagalingan pisikal, kundi ang kagalingan na ipinagkakaloob mga kapatid ng mahal na pong Jesus Nazareno ay kagalingan din ng spiritual. Kaya nga ang tanong, ang paalala ko po sa inyo kanina, ngayong panahon ng Kwaresma, nakapagkumpisal na po ba tayo? Nakahingi na ba tayo ng kapatawaran? Dahil yan ang kagalingan na ipinagkakaloob ni Jesus. Yan ang kagalingan na ipinagkakaloob ng Diyos. Kagalingan na tayo ay mapatawad. Pero isang panawagan po marahil ang pinagkakaloob sa atin ng ating Ebanghelyo. Kapag tayo po ay lumapit sa kumpisal, sa sakramento ng kumpisal, nandoon po lagi ang pagpapatawad. Marahil sa ating pagpapakumbaba sa Diyos, pinaparamdam na niya sa atin ng kanyang pagpapatawad. Lubos ang pagmamahal, lubos ang pagpapatawad ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero minsan ang isang bagay na nakakalimutan natin, pagkatapos tayong patawarin, nakakalimutan minsan nating magbalik loob. At ano pong ibig sabihin ng pagbabalik loob? Ang pagbabalik loob ay pagsusumikap na yung mga kasalanan nating nagawa ay hindi na natin magagawa. Yung pagpapatawad, pinagkakaloob. Pero sana, kung tayo nakatanggap ng pagpapatawad, magsumikap na tayo ay hindi na ulit gumawa ng mali, na tayo muli ay hindi na magkasala. Sa Ebanghelyong ating napakinggan, may isang bagay na hindi magandang ginawa yung pinagaling ng Panginoon. At ano po yun? Nung umalis ang lalaki, dali-daling nagpunta yung pinagaling ng Panginoon sa mga Hudyo. At sinumbong niya, siya yung nagpagaling. Pinagaling na nga, nagsumbong pa. Pinagaling na nga, pero marahil walang pagpapasalamat. Pinagaling na nga, ngunit wala pa ring pagbabago ng kalooban. Mga kapatid, ang kagalingang ipinagkakaloob ng Diyos ay pagpapatawad. At kung tayo'y nakatatanggap ng pagpapatawad, may panawagan sa atin ang pagsusumikap na hindi na muling magkakasala. Hindi na muling bumalik sa buhay ng pagkakasala. Mga kapatid, ang Diyos po natin ay Diyos na pagpapatawad. Sa Kanya nagmumula ang kagalingan. Bakit? Tandaan mo, dahil mahal ka ng Diyos. At kung mahal natin ng Diyos, dapat sa puso din natin, magsumikap tayong magpakabuti. Magsumikap tayong umiwas sa pagkakamali. Mag-umiwas tayong umiwas sa pagkakasala. Mapagmahal ang Diyos. At yun yung bagay na hindi natin matatanggi. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tayong nakatatanggap ng kagalingan ng pagpapatawad ay maging instrumento sa iba na matanggap din ang kagalingan ng Diyos. Maging instrumento din upang ang iba ay makalapit din sa awa, pagmamahal at kalinga ng mahal na pong Jesus Nazareno.